Magandang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, ang Munting Tinig ng Ordinaryong Filipino. You are very much welcome here sa ating Munting Tinig channel. Kung kayo po ay bago, huwag kalimutan mag-share, like at subscribe, and don't forget to click the notification bell para lalo kayong updated pag nag-upload ako ng mga video, at the same time pag magla-live stream at mag-post sa ating community. So ngayong araw, May 22, 2025. Quarter to 4 na ngayon, at ginulat ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ang sambayanang Pilipino. Yung kanyang panawagan na magbitiw lahat ng mga nasa cabinet. Okay? So yan po ang ating tatalakayin ngayong araw. Kung ano ang dahilan, kung ano yung reason, ng kung bakit nanawagan ang ating mahal na presidente na magsumiti ng courtesy resignation ang lahat ng mga cabinet officials. Ang hindi nakakaintindi ng gationg-galaw ng Pangulo ay mga alinganga. Okay? Yung mga hindi nakaunawa sa lakas ng Pangulo, yan po ay i-convert nila na yung action ng Pangulo ay simbolo ng kahinaan at hindi matatag na pamumuno. Alam ninyo, sa totoo lang, yung courtesy resignation na hinihiling ng isang appointee officer, that's a very much normal. Lalong-lalo na po kung yung ibang mga cabinet officials ay hindi na align sa kung ano yung kagustuhan ng ating mahal na Pangulo na magserbisyo sa taong bayan. And that is very, very normal. No? Hindi po yan ikakabigla o ikakagulat. Mga Duterte de Heart supporters, ini-interpret nila na simbolo po ng kahinaan. Actually, isa yan sa paraan na ipakita ng Pangulo na siya po ay matatag, matibay, at malakas. Ngayon, kung ikaw ay cabinet officials na alam mong so-so lang ang trabaho mo at hindi mo talaga ginangkampanan ang responsibilidad mo para maano pa na manatili ka sa pwesto. At hindi naman ibig sabihin na pinagbibitaw ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng kanyang gabinete ay wala siyang tiwala doon. Yan po ay isang recalibration. Naintindihan ba ninyo yan? Kung anong ibig sabihin ng recalibration, no? Kailangan i-calibrate ng ating mahal na presidente kasi siya po yung appointing officer. At hindi lang mag-appoint ang Pangulo, hakayaan kayo. No, may performance-based na tinatawag. At itong after election na to, ito po ay panahon upang mag-reflect itong mga cabinet officials kung sila pa ba ay karapat-dapat sa tiwala at confidence ng ating mahal na Pangulo na makapag-deliver sila ng maayos at magandang serbisyo publiko. Sa mata ng taong bayan, yung cabinet officials na inappoint ng ating mahal na presidente ay napakagaling. Sa tulad natin na tagahanga ng mga cabinet officials ng ating mahal na Pangulo na pinagkatiwalaan ay napakagaling. Pero at the end of the day, we need, and I urge everyone to please continue our support to the President, and please also continue our trust and confidence to the President. Na this is part of what we call this, the strongest point of the President. Okay? Kaya nga, hindi po ito dapat ikabigla. Bagkos, yung hindi nakakaunawa sa ganitong galaw ng Pangulo ay salat sa kaalaman. Kulang sila sa kung tinatawag na analysis ng kung ano yung tunay na leader. Kung ako ay isang cabinet officials, alam ko na nagtatrabaho ako at align po sa kung ano po yung gustong mangyari ng ating mahal na Pangulo o yung appointing officer. Kaya nga ako tinalaga dyan para magtrabaho, hindi para lambierda, di ba? Hindi para magiging OA at hindi para magiging tamad. Because that is from the trust and confidence and benefit of the doubt of the President as appointing officer that you can deliver good services aligned to the vision of the appointing officer. That is sa ating mga pro-government, normal lang yan. Huwag kayong magbahala. At ang isang cabinet officials na hindi po mag-submit ng kanyang courtesy resignation, anong hinihintay ninyo?
Tanggalin pa kayo ng mahal na Pangulo tapos magsama yung loob ninyo? O, saan yung mas maganda? Yung magbitiw ka o yung Pangulo na mismo ang magtanggal sa'yo? This is just a warning. Lahat ng cabinet officials pinagbibitaw ng ating mahal na presidente. Pero yung iba, bakit hindi nag-render ng kanilang courtesy resignation? So once ikaw ay cabinet officials na hindi ka mag-render ng courtesy resignation at tinanggal ka ng ating mahal na presidente, ibig sabihin, ang implication dyan ay kapituko ka. So itong mga hindi nagsumiti ng resignation, mag-isip kayo. Ano po ang kinakatakutan ninyo? Na hindi na kayo i-appoint ng ating mahal na presidente? Dahil nabisto ng ating mahal na presidente na kayo ay hindi nagtatrabaho ng maayos at nagdala lang ng gulo sa ating bansa at sa kanyang pamamahala. Yan mga kamunting tinig. At kayo mga Duterte diehard supporters, huwag ninyong isipin na ito po ay drama. Dahil hindi lamang po si Pangulong Bongbong Marcos ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas na nanawagan na magbitiw ang kanyang mga appointing officer. Hindi ba dapat sana ay mag-isip kayo kung bakit ito ginawa ng ating mahal na presidente? Kaya lang, paano kayo makapag-isip dahil ang baba po ng inyong understanding? No, ang napakababaw po ang inyong pananaw sa buhay politika. That is the reason why na sinabi pa ninyo na ito ay drama, ito lang daw po ay isang strategy, at the boat is sinking. Nako, sa mga cabinet officials ng ating mahal na presidente, cabinet officials lang ang mga abnormal na mga DDS, sabi bakit hindi na daw nagbitiw si PBBM? Bakit? Cabinet officials ba ang mahal na presidente? Swerte ninyo kung magbitaw ang Pangulo. Patalsikin ninyo kung kaya ninyo, di ba? Bakit bigyan kayo ng ating mahal na Pangulo ng simpleng laban? If you don't like President Bongbong Marcos, then file an impeachment and at the same time, patalsikin nyo siya sa pamamagitan ng people power. Pero, ang katotohanan po dyan ay hindi nyo po kayang paalisin ang ating mahal na presidente sa pamamagitan ng people power dahil wala kayong suporta. At hindi nyo rin kayang file ng impeachment case dahil wala rin kayong article of impeachment na-identify. Kaya mga Duterte diehard supporters na nanawagan na bumitaw na daw ang ating mahal na Pangulo, bulok kayo, bobo kayo. Bakit? Anong tingin niyo kay Pangulong Bongbong Marcos, isang cabinet officials? At ito pa, bakit daw po hindi magbitiw si Speaker Martin Romualdez? Di patanggal niyo siya. Pailan niyo siya ng sa COMELEC, pailan niyo siya ng kaso sa ombudsman. Alin nga, asa pa kayo, kung ayaw ninyo sa mga taong nabanggit ninyo, ay di magdusa kayo. Pero hindi po magbitiw ang Pangulo dahil lang sa inyong kahilingan. 'Di ba? Kung talagang gusto ng taong bayan na umalis na si Pangulong Bongbong Marcos, di gumamit kayo ng tinatawag na people power. Ang problema, wala namang kayong tao. Kili-kili power lang ang mayroon kayo at sakang power. Okay, wala kayong people power, wala kayong tao eh. So ngayon, balik tayo dito sa hakbang ng ating mahal na presidente. This is just a brilliant and genius move. Napakabait ng ating mahal na Pangulo. Mantakin mo, tatanggalin na lang ng mahal na presidente. Pero hindi niya pa tinanggal. Alam mo kung bakit? Pinag-render niya pa ng courtesy resignation. Ganun ang Pangulo. Makatao. Maka-Diyos, makakalikasan, makabayan, at makabansa. Hindi po bastos, ino-honor, yung mga nagkakamali ng mga cabinet officials, mga non-performing. Malalaman yan kung i-retain po sila o hindi ng ating mahal na presidente. Pag yung nag-submit ng courtesy resignation at hindi po niretain ng ating mahal na presidente, alam ng Pangulo na hindi po maayos ang kanyang performance. At normal po yun sa kalahating taon na pamumuno or kalahating term ng pamumuno ng ating mahal na presidente na bibigyan niya ng pagkakataon ang sarili niyang i-assist lahat po. Hindi naman forever yung posisyon na yan eh. For example, ako, appointed ako ng Marcos administration. Bakit ko iisipin na habang buhay ako dyan? Bakit iisipin ko na makakasama ko ang Pangulo hanggang matapos ang kanyang term kung hindi naman ako nagtatrabaho ng maayos? Tama? Kung ikaw ay cabinet officials, ikaw ay appointed ng ating mahal na presidente at alam mo mismo na may lapses ka at sometimes you made a particular decision na hindi align sa kung ano po yung kagustuhan ng ating mahal na presidente, para po sa maayos na Pilipinas, para sa bagong Pilipinas, bakit naman ako maghihimuto kung alam ko na hindi ko naman karapat-dapat i-extend
ang ating term or hindi ko naman karapat-dapat na masama ang aking sarili doon pagtapos ng termino ng aking appointing officer. So, iyan po ang hakbang ng ating mahal na Pangulo ay matibay na indikasyon na malakas po ang ating mahal na Pangulo. Hindi po natatakot ang mahal na Presidente. Kahit lahat pa ng cabinet officials magsialsakan yan. Remember, they already resigned. Kasi pinagbibitaw na ng ating mahal na Pangulo ngayong araw Pinagbibitaw na ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng cabinet officials. Hindi dahil po sa wala siyang tiwala, kundi dahil po sa mag-reflect itong mga cabinet officials na to kung sila po ay karapat-dapat sa journey bilang cabinet officials together with the President, bilang alter ego ng ating mahal na Presidente. Kaya, iriribat ko at pasinungalingan ko yung sinasabi ng iba dyan ng mga political analyst ko, at the same time nagaling-galingan na ito po ay sign ng kahinaan. Nagpapahiwatig ito ng kahinaan ng ating mahal na Pangulo. Maniwala kayo, kasinungalingan po yan. Ang ating mahal na Pangulo, bright. He is a man of wisdom. Hindi niya pwedeng tanggalin agad-agad, kaya nga pinagbitaw niya lahat ng cabinet officials. Ngayon, kung ikaw ay cabinet officials, may performance ka, align ang ginagawa mo sa Pangulo, okay, to implement or to realize the 2023 to 2028 Philippine Development Plan to make this country great again, ay di mag-submit ka ng resignation. It's up to the President if he is going to what he called reinstated you or not. Yan po ay simbolo ng katatagan. At syempre, kailangan naman din loyalty check. Diba? Kailangan din, kung hindi ka naman loyal, kung ikaw ay isa sa mga tumutulong pailalim para mabagsak ang gobyernong Marcos, di, ang Presidente, alam niya yan the moment na ikaw po ay inappoint. Binibigyan ka lang ng pagkakataon ng Pangulo to perform for the second time around. Okay? Kung ikaw noon ay hindi pinagkakatiwalaan ng taong bayan, tapos kinuha ka ng Pangulo, nilagay ka dyan in certain agency na magiging partner niya as alter ego ng ating mahal na Pangulo, tapos hindi mo naman ginawa yung inyong trabaho or mandato, di ikaw po ay subject to tatanggalin ka talaga. So ito po ay mainam na hakbang. So abangan natin dahil konti pa lang po ang nagsumiti ng resignation. Mayroon pang mga inaasahan yung ibang tao, yung lalong talagang nagmamahal sa Pangulo. Yung nagmamahal talaga sa Pangulo. Bakit takapitoko pa kayo dyan? Huwag na kayong magkapitoko. Okay? Wala naman kayong dapat ikatakutan. Hindi yan po kawalan sa inyong identidad or personalidad o pagkatao na itatalima kayo sa panawagan ng ating mahal na Presidente. Appointing officer ang ating mahal na President. Appointed kayo. Kaya kahit na performance level kayo, mag-submit kayo ng resignation. Okay? Pag hindi kayo mag-submit ng resignation at tinanggal kayo ng ating mahal na Presidente, lalong nakakahiya yan sa inyong part. Pero kung nag-submit kayo ng resignation at kinuha kayo ulit ng ating mahal na Pangulo, same position, ibig sabihin, align ka sa mission vision ng appointing officer. Kaya kayo na mga Duterte diehard supporters, anong iniiyak ninyo mga bobo? Kayo ba yung tinanggal? Kayo ba yung pinasubmit ng courtesy resignation? Tapos sasabihin ninyo, OA, kadramahan, kasi nga walang laman ang utak ninyo. Wala kayong tinatawag na leadership command or wala kayong tinatawag na management skills or managerial skills na tinatawag. Kaya magsalita lang kayo dyan. Kritik kayo, itong kahinaan. Hantayin ninyo. Baka mamaya, ito pa lang ang sumambulat sa inyo ngayong araw. Baka sa susunod na. By the way, July pala, magsisimula ayon sa timeline ang impeachment case laban kay Sara Duterte. So yan po ang aking pananaw sa ginawa po ng aking mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Wala akong question sa ginawa ng ating mahal na Pangulo. Hindi ko gin-judge ang Pangulo na siya ay weak. Hindi na ako nag-comment ng, okay, ganito po. Hindi na. Tapos na ang eleksyon. Dismayado man o hindi ang Pangulo sa resulta ng eleksyon, that is not my point. My point here is that, isa sa lakas ng Pangulong Bongbong Marcos, ipinakita niya ngayong araw. Alam mo kung ano? Ang panawagan niya na lahat ng cabinet officials ay mag-render ng courtesy resignation. Yan po ang mga taong may prinsipyo. Ngayon ko yung mga cabinet officials,
na nag-render ng resignation, hindi na reinstate, eh di, problema nyo na yon. Ibig sabihin, wala nang tiwala sa inyo ang ating mahal na Pangulo, pero binigyan kayo ng graceful exit. Ganon ka makatao ang ating mahal na Pangulo. Binibigyan pa kayo ng presidente ng pagkakataon na isave ninyo ang inyong mga mukha sapagkat hindi kayo nagiging performing. Okay? Sige. Salamat. At kayo mga Duterte Riyadh supporters, huwag na kayong sumali sa mga analysis. Walang matutunan ang taong bayan sa inyong mga DDS. Dahil puro lang kayo bully, puro lang kayo puna. Ako, I am very much proud sa hakbang ng ating mahal na presidente. Dahil alam ng presidente kung ano ang kanyang ginagawa. At again, ang pagbibitaw ng ating mahal na Pangulo sa lahat ng cabinet officials is a sign of strongness ng ating mahal na presidente. Ganun siya mag-manage ng bansa. Ha? Hindi ka performing, hindi ka ipapahiya. Mag-render ka ng courtesy resignation mo. If you are good, then performance level ka, babalik ka sa position mo. Ganon lang naman. Pero hindi natin alam kung kailan po gagawin ng ating mahal na Pangulo na reinstate ang gusto niyang reinstate. Okay? Kung gusto niyang kunin ulit. Wala pa tayong alam dyan. Wala pa tayong timeline. But, isa lang ang masasabi ko, sa pagpanawagan ng ating mahal na Pangulo na magbitiw lahat ng cabinet officials, hindi po yan makakaapekto, okay, sa trabaho sa gobyerno. Alam niyo kung bakit? Meron pang mga undersecretary. Kaya nga mayroong undersecretary, in the absence of secretary, sila po ay gaganap. Cabinet officials lang po. Yaya, hindi po sakop yung mga undersecretary na yan or mga kung ano-ano mang mababa na mga level. Cabinet officials. O, tapos may mandato po ang ating mahal na presidente dyan. Sa susunod, baka cabinet officials na ang magtanggal doon po sa mga hindi na nag-perform in a different agency. Kasi may mga karir yan na hindi pwedeng tanggalin agad-agad ng Pangulo. Okay? Pero dito sa cabinet officials, appointed ito lahat. So therefore, may karapatan ang mahal na Pangulong Bongbong Marcos manawagan na, ops, magpasa kayo ng inyong courtesy resignation para hindi kayo mapahiya. Ganon ang implied message dyan. Okay? Mga bobo na mga DDS, bahala kayo dyan kung magpatuloy kayo sa pagpakatanga at pagkabobo. Dahil sali kayo ng sali sa usapan. Katangahan naman ang pinapairal ninyo mga abno.